So what's up guys, welcome back sa ating YouTube channel. So ngayon guys, bali ititesting na natin si Joson crossover. Si-share natin guys kung maganda ba itong klase ng crossover at kung quality ba yung kanyang output. Tsaka si-share din natin guys kung paano natin gagamitin yung 2-way, 3-way stereo at saka 4-way mono. Yan, so samahan niyo ko guys sa video natin ngayon at saka kung bago ka pa lang sa ating channel, so huwag kalimutan mag-subscribe. I-click din yung bell button guys para lagi tayong updated sa mga bago nating videos tulad ito. So ayan guys, dito na tayo sa ating main topic. Ayan, so sa video natin ngayon is share natin, mag-testing tayo nitong Joson crossover at saka i-discuss din natin kung paano gamitin yung 2-way stereo, 3-way stereo, at saka 4-way mono. So, sa testing natin ngayon is ito muna yung gagamitin natin na amplifier, Joson Saturn. So, titesting lang natin yung low output, mid output, at saka high output. So, bago natin magpatuloy mga guys, explain ko muna kung ano ba yung gamit itong crossover. So, itong crossover mga guys, isa itong gamit sa audio equipment. So, isa din itong sa mahalagang gamit sa mga sound system kasi ito yung nagsiseparate ng output, gaya ng low output, mid output, at saka high outputs. So, si crossover din guys, is isa din itong gamit na nagpapaganda sa ating sound setup. Yan, dahil meron po itong individual audio frequencies kung saan natin i-adjust yung mga frequency dito kung ano yung gusto natin na mailabas na tunog sa ating speakers or sa ating sounds. Bago tayo mag-testing, so explain ko muna kung paano gamitin itong 2-way, 3-way at saka 4-way mono. So, saan ba tayo mag-connect if ever mag 2-way or 3-way tayo? So, dito guys, makikita natin sa likuran. Yan. So, makikita natin to, mono 4-way, stereo 3-way, at saka stereo 2-way. So, kung gusto natin mag-stereo 2-way tayo, is makikita natin yung sign dito. So, makikita natin yung sign. Itong nasa baba, high, not use, low, low, high, tsaka input. So, ito yung palatandaan natin na kung saan tayo ay mag 2-way. Kung tayo ay mag 2-way, so ito tayo, so kung mag 2-way stereo tayo, is dito tayo kakabit ng high, at saka dito tayo kakabit ng low. At saka sa channel 1, dito rin tayo kakabit ng high. At saka dito rin tayo kakabit ng low. So, yung mid dito is not used. Yung nakalagay dito. At saka dito sa channel 1 is not used. Yan. So, pag ganito lang guys, kung yung pagbasa nito, yung itong nakalagay na mga palatandaan dito. Yung stereo is pag ganun yung basa natin. Dito patungo sa side dito, pababa. Ayan. So, kung tayo naman ay mag 3-way stereo, so dito tayo magbabasa sa pangalawa na sa taas. Ito. Stereo 3-way, high, mid, low, low, mid, input. So, same dito, high, mid, low, low, mid, tsaka input. So, kapag naka stereo 3-way tayo is ginagamit natin yung lahat na output. Ginagamit natin yung low, mid, at tsaka high per channel output.
So, kung tayo naman ay mag mono 4-way, so ito naman tayo. Gagamitin natin si high, mid, saka hindi natin gagamitin yung low sa channel 2. So, dito sa channel 1, so not use yung high, pero gagamitin natin si low, mid, at saka low. So, dahil mono 4-way tayo, mono 4-way siya, is ito siya. Isa, dalawa, tatlo, apat. So, dito yung kanyang input sa mono 4-way. So, dito sa channel 2, input is not use po siya. So, may nakalagay po yan na not use. So, input, low output, low mid output, high mid, at saka high output. So, ito yung gagamitin natin sa mono 4-way. Tapos, ito yung kanyang input na mono din. So, sa stereo 3-way is gagamitin natin yung input 1, input 2, tsaka gagamitin natin yung low, mid, high per channel. So, lahat dito is magagamit natin kapag naka stereo 3-way tayo. Kung stereo 2-way naman is yung magagamit lang natin dito is yung input 1, input 2. Sa output niya is magagamit lang natin dito is low at saka high, low at saka high. So, two-way, stereo. Yan. So, yan yung gamit nito guys. Madali lang naman intindihin to. At saka, ito yung dito guys, ito yung mode. Kung sakaling mag stereo 2-way tayo, 3-way stereo, at saka mono 4-way. So, yung switch dito guys, kung mag mono 4-way tayo, is itong isa is hindi nakabaon. So, itong isa lang yung ibabaon natin. Kasi yung may nakalagay dito na mono 4-way, hindi nakabaon yung isa, tapos yung isa is nakabaon. So, kung mag mono 4-way tayo, is push nyo lang itong isa, tapos yung isa dito is hindi i-push. Yan. So, kung mag stereo 3-way naman tayo, is normal lang yung switch dito sa dalawa. So, makikita natin na stereo 3-way is open lang lahat. Walang ginalaw sa switch. Kung stereo 2-way naman siya is itong isa lang yung binabaon or naka-on yung switch. Tapos yung isa dito is normal lang. Yan. So, yan lang yung gamit dito sa mode niya. So, madali lang to intindihin guys kasi meron namang nakalagay dito, nakasulat. At saka yung dito guys na nakasulat is pag ganon yung basa natin kapag tayo ay babasahin yung setup natin. Yan. So, madali lang yan intindihin basta i-focus nyo lang dito sa nakasulat. Yan. So, ito naman X over frequency times 1 tsaka times 10. So, yung times 1 is hindi nakabaon tsaka times 10 is nakabaon. So, kung mag mono kayo guys, so ito yung gagamitin nyo na X over frequency. So, ito yung pang low frequency na switch. Ayan. Low at saka mid. So, kung naka mono 4-way kayo, so ito yung igagalawin nyo kung gusto nyo i-times 10 yung frequency dito. So, kung stereo naman, is makikita natin to, stereo 3-ways, yung dalawang crossover frequency is magagamit natin sa low mid at saka low mid. Kung stereo 2-way naman siya, is magagamit natin yung low at saka high lang. Yan. Low, high, tsaka X over frequency times 1 tsaka times 10. Yan. So, kapag pinindot nito guys, merong magkaiba yung output niya. Meron kayong ma-discover na kakaibang tunog. So, pero sa mga setup guys, nasamahan ko na setup na disco sounds is hindi ginagamit tong times 10. Normal lang siya, bali hindi lang siya ginalaw. Yan. So, dito lang tayo magpo-focus sa mode kung saan tayo
gagamit. Mono ba or stereo? Yan. So, kapag nakamono ka naman, so, kapag naset nyo na dito, ilaw tong mono dito na LED. Yan. Ito, nakatabi sa stereo. Kung naka-stereo ka naman, ilaw tong stereo light dito. Yan. So, ngayon, isi-testing natin itong crossover na Joson, kung maganda ba siya. Kung okay ba yung quality or wala bang humming. Kasi yung ibang crossovers, merong humming, merong malit na hissing. So, for testing natin ngayon, so isang amplifier lang. Select lang natin, low, mid, at saka high. So, wala pa tayong pang mid na speaker. So, temporary muna ito yung gagamitin natin for low at saka mid na speaker. So, yung tweeter natin, pang high natin. So, si-setup natin, titesting natin. So, ayan guys, no, magti-testing tayo. So, sa pag-setup guys, gagamit tayo ng mixer dito kasi wala tayong XLR na pang direct sa audio source natin. So, gagamit tayo ng mixer. So, kung gagamit tayo ng mixer, ito yung setup natin. So, output ng mixer, connect natin sa input ng crossover. Crossover 1, tsaka crossover 2 channel. So, galing sa mixer, RCE left at saka right. So, yung dulo ng wire is RCE, tapos yung dulo is naka male XLR. So, kabit natin yan sa input. So, yan. Sa input natin yung kabit galing sa mixer. Ayan. So, kailangan mag-click siya para malak yung XLR. So, sunod, yung output na. So, mauna tayo guys sa pang low. Titesting natin yung low. So, set muna natin to sa stereo. So, wala tayong gagalawin. Kasi, sisit natin yan. Kasi, testing natin si low, mid at saka high. Yan. Ito, naka-stereo tayo. Yan. So, sunod guys, dito tayo sa low. Kasi low, iti-testing natin. Unahin natin testing yung low. So, low channel 1. F. Low channel 2. So, yung dulo nito is direct na sa integrated amp or powered amp. Yan. So, kabit natin yan sa input ng left at saka input ng right. So, yung speaker natin sa amplifier is yung sub natin kasi unahin natin testing yung low sa ating crossover. So, set muna natin yung music. Yan. So, naka-set na yung music natin. So, testing natin yung low. Low output dito sa crossover. So, on muna natin. So, nandito pa tayo sa low mga guys. Nagtitesting. Low tayo. So, channel 1, channel 2, gain. So, lagay muna lang natin 0 dB. 0 dB. Yan. So, naka-stereo tayo. So, off muna natin to. Mid at saka high. Yan. So, volume natin. Volume natin. So, unahin natin yung channel 1. So, volume pala natin yung mixer. Yan. So, gain volume. Gain low output. Yan.
So ito yung low gain guys ng channel 1 at saka low gain channel 2. Yan. So parang volume din to guys. So dito tayo mag adjust sa kanyang frequency sa low. Yan. So pakinggan natin. So, yung dito na side is pagapang yung baho or bass. Pang smooth lang dito na side. Kung pag ganito naman is hard kick na siya, yung lumalabas. Yan. So, volume din natin dito para magpantay. So, kapag nagka-stereo mode tayo is ipantay natin kung ano yung set natin sa channel 1. So, diyan din yung set ng channel 2 para pantay yung tunog at saka same yung output sa inyong speakers. So 0 dB, 0. So may 0 nakalagay yan, 0. Yan. So walang humming guys no sa kanyang low output. Di gaya ng ibang crossover na medyo parang merong kunting humming. Lalong-lalo na yung mga clone na crossover gadget. So dito wala siyang humming, wala siyang hazy. So volume natin ulit. Maganda yung bass niya dito guys. So dito yung gapang lang. 140 Hz is gapang lang yung ilalabas na bass dito. So, malinis yung output, walang humming, walang hissing sa kaniyang low output. So, nasa gapang na tayo, 140 Hz. Ayan. So, maganda guys, no? Yung ganyang output. So, sunod tayo. Dito tayo sa mid output. So, ilipat lang natin yung XLR natin dito sa mid output. So, ayan guys. Nalipat na natin sa mid output. Ayan. So, testing natin. So, yung mid volume or gain, dito siya, mid 1, mid 2. So, try natin. Volume natin. So, wala din siyang humming guys, no? Wala siyang hazing sa yung mid.
So, temporary yung mid natin na ginamit is same sa bass natin. Kasi wala pa tayong speaker na pang mid dito. Yan, so try natin channel 1. So, ito yung frequency ng mid, low, low mid, tsaka low mid high. Yan, ito. Channel 2. So, mas maganda naka 0 tayo, 0 dB sa every gain. Yan, yun, 0. Para lakas. So, frequency ng mid high pa siya. Yan, so walang humming, walang hissing. So, kahit nasa closure box yung ginagamit natin is lumalabas talaga yung kanyang parang pagka-vocal. Yan. So, malinis yung tumunog, yung quality niya guys, no? Dito. So, ngayon, sa high naman tayo. Off volume muna natin. So, ilipat natin yung SLR dito sa high output. So, yan. Nalipat na natin sa high output ng channel 1 at saka channel 1, channel 2. Yan. So, testing natin. So, yung speaker pala guys, no, palitan natin ng tweeter kasi nasa high na tayo. Yan, so nakabit na natin yung dalawang tweeter. So, volume natin. Check natin kung maganda naman yung output, wala bang hissing or humming. Yan. So, wala siyang humming guys, no. Yung ganyan na parang may hangin isa sa amplifier yan. Wala yan sa crossover. Yan. So, try natin tanggalin si XLR para yan, volume natin. So, meron siyang parang hangin. So, try natin yan, tanggalin. Yan. So, normal lang pala. Yan. So, normal lang siya guys. Kasi malakas na yung volume sa ating amplifier. Yan. So, volume natin dito sa mixer. So, channel 1, high gain. So, ito yung frequency niya sa high.
So, okay guys, no? Yung parang hangin is nawawala lang kapag naka-volume na yung amplifier natin. Yan. Kung naka-off yung volume natin is wala yung hangin or hissing. So, sa amplifier talaga yon. Ayan. So, ayos na ayos guys, no? Itong klase na crossover. So, maganda yung kanyang output ng low, mid, at saka high. Malinis yung kanyang binibigay na tunog. So, okay na okay guys, no? Sa halagang 1,750 pesos. So, yung nagtanong pala guys, no? Kung saan natin to nabili. So, nabili lang natin to sa online Shopee. Sa Joson World Electronic Store. Yan. So, yan lang po guys, no? Abangan yung next video. Marami pa tayong ibabagi dito mga tips tungkol dito sa crossover. Yan. Pati na yung mga setup sa mga powered amp at saka maramihan na amplifier. So, yan lang guys, no? Maraming salamat sa panonood. See you in my next video. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat.